Hello mga ka-farmers. So, nandito naman tayo ngayon sa ating siling panigang. Another variety mga ka-farmers. Aside from Bangkok 88 from Taytay. So, meron din tayong Lava F1 na galing sa East West Seed Company mga ka-farmers. So, ang panahon namin dito sa area mga ka-farmers, sa Cebu, South area, sa Argao, grabe. Ang taas ng temperatura ng init ng panahon mga ka-farmers. Okay, so i-update muna natin yung ating siling panigang. Sa mga nagsiling panigang dyan na hinayaan yung sa mainit na panahon mga ka-farmers, so advice ko sa inyo, kailangan nating magpapatubig. So ang ginawa namin dito mga ka-farmers sa aming siling panigang ay meron kaming mga natitirang mga in-spray namin sa aming ampalaya. So yung mga natira mga ka-farmers ay in-spray din namin dito sa aming siling panigang. So last naming spray sa aming ampalaya mga ka-farmers, meron kaming natira. So doon ay ginagamitan namin ng Growmore na triple 20. Then gumamit tayo ng gold na insecticide. At gumamit tayo ng Cumulus from Basif Company na fungicide mga ka-farmers. At after tayo nag-spray dito mga ka-farmers, yung ginagawa namin ay kami po ay nagpapatubig. So ebidensya po dito, meron tayong tinanim na coconut. So basa pa yung puno mga farmers. Yan, dinidiligan natin para bagong lipat lang yan na niyog mga farmers. So tuyo talaga. Iwan ko kung makasurvive sa init ng panahon. Okay, balik tayo sa ating siling panigang mga farmers ng Lava F1. So ang siling panigang mga ka-farmers, kapag inalagaan natin sila ng maayos, kahit magpapatubig tayo na kahit isang beses sa isang linggo, or kung may oras pa mga farmers, 2 beses sa isang linggo, pwede na yan, para ganito yung mukha ng ating siling panigang. After tayo mag-harvest, siyempre back to basic tayo mga ka-farmers. Alagaan na naman natin. Pwedeng magpatubig after harvest, then insert po ng pag-spray mga ka-farmers. So yung siling panigang natin maliliit pa ito kasi wala tong bunga last harvest natin kasi inubos natin lahat. Then yung ginawa natin ng paraan mga farmers upang mabalik sa normal ang kanyang pagbubunga. So ito na, ginagawa lang natin dito is pinatikim ng tubig sa isang beses, isang linggo, o hanggat kaya ay 2 beses isang linggo mga ka-farmers. Then at the same time, kung meron kayong mga natitirang mga pang spray sa ibang tanim nyo na tulad na po ng kamatis at ampalaya, so pwede naman gamitan nyo para naman ma-avoid yung anthracnose ng siling panigang. Usually mga farmers, yung sakit ng ating siling panigang ay wala tayong ibang kalaban kundi yung anthracnose mga farmers, or lapnos sa Tagalog. So nakakagandang tingnan kahit sa mainit na panahon mga farmers. Marami talagang mga bulaklak na lumalabas, at kapag na-maintain natin ang tubig dito, kahit hindi natin pakakainin ito mga farmers, dahil marami pang natirang mga abono dito sa lupa na nakabaon mga farmers, dahil dati po itong pinagtamna ng ampalaya. So kita nyo naman, cleared na po yung tabla. So plano natin kapag may malakas na ulan, tamnan natin ito ng upo. So tayo po ay mangungopya
kay Jupil the Farmer sa mga paraan paano ang tamang pag-alaga ng upo. Okay, so balik tayo dito mga farmers. Sa mga nagsiling panigang dyan, kunting tiis lang po mga ka-farmers. Kung mura man ang presyo ngayon sa siling panigang, huwag niyong hayaang mag-off yung siling panigang. Maintain nyo lang yung tubig kahit hindi kayo mag-abono, dahil sa tuwing tataas ang presyo ng panigang, ang ating tanim ay nakahanda na po sila na magbibigay ng bunga mga ka-farmers. So tulad dito ngayon, tumataas yung presyo ng siling panigang dahil sa init ng panahon. So yung ating panigang ay nakahanda na sila. So depende na lang sa atin kung pabilisan natin ng pagkain para mabilis ding lumaki yung mga bunga. Pero at least handang-handa na yung bunga natin para after 15 days or more, ma-harvest na natin. So ganito lang yung technique mga ka-farmers. Talangang patikim tayo ng tubig at saka mag-insert tayo ng foliar, insecticide at saka fungicide. So yun lang po.